Ang ating kasanayan sa pagkatuto ay kilalanin ang mga salita na may iba't ibang gamit, pagpangalan at paglalarawan ng mga salita. Sa English, to identify words with different function, naming and describing words. Pagmasdan ang larawan, ito ba ay masayang guro o malungkot na guro? Ang tamang sagot ay masayang guro. Narito naman ang pangalawang larawan. Ito ba ay pulang damit o berdeng damit? Ang tamang sagot ay berdeng damit. Sa pangatlong larawan, ito ba ay matabang aso o payat na aso? Ang tamang sagot ay matabang aso. Para naman sa ikaapat na larawan, ito po ba ay maruming parke o malinis na parke? Ang tamang sagot ay malinis na parke. At ang huling larawan ay malungkot na kaarawan o maligayang kaarawan? Ang tamang sagot ay maligayang kaarawan. Pangalan ay ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Samantalang naman ang pang-uri ay naglalarawan sa pangalan. Maaring ito ay kulay, bilang, hugis, sukat o dami. Halina't basahin natin ang parirala. Masayang guro. Ang salitang guro ay tinatawag na pangalan. Ito ay halimbawa ng ngalan ng tao. At ang salitang masaya ay halimbawa ng salitang pang-uri. Ang pang-uri ang naglalarawan sa pangalan. Ang nasa larawan ay berdeng damit. Ang damit ay halimbawa ng pangalan. Ito ay halimbawa ng pangalan ng bagay. Berdeng damit. Ang salitang berde ay halimbawa ng pang-uri. Ang pang-uri ang naglalarawan sa pangalan at ang ginamit na pangalan ay damit. Halina't basahin muli natin ang parirala. Matabang aso. Ang salitang aso ay halimbawa ng pangalan. At ang salitang mataba naman ay naglalarawan sa aso at ito ay tinatawag na pang-uri. Natin at tuklasin ang pangalan. Ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Halimbawa, ngalan ng tao. Ang pangalan ay hinahati ito sa dalawang uri. Una, ditiyak or tinatawag na pambalana at ang tiyak naman ay tinatawag na mampantangi. Ang ditiyak ay sinusulat sa maliit na titik. Halimbawa sa ngalan ng tao, guro. At ang tiyak naman ay sinusulat ito sa malaking titik. Halimbawa, Binibining Santos. Narito pa ang isang halimbawa ng ngalan ng tao. Sa ditiyak, bata, at tiyak, joy. Tandaan, ang ditiyak na pangalan o pambalana ay sinusulat ito sa maliit na titik at ang tiyak or tinatawag na mampantangi ay sinusulat ito sa malaking titik. Itong halimbawa ng ngalan ng bagay. Una, para sa ditiyak, lapis. Ang lapis ay halimbawa ng ditiyak na pangalan o pambalana. Sa tiyak naman, ito ay
Mongol. Ang Mongol ay halimbawa ng ngalan ng bagay na pantangi, kaya ito isinulat sa malaking titik. Pangalawang halimbawa, damit. Ang salitang damit ay hindi tiyak. Ito ay tinatawag na pambalana. At ang tiyak naman na pangalan para sa salitang damit ay Adidas. Ang Adidas ay halimbawa ng pangalang pantangi at ito ay sinusulat sa malaking titik. Narito naman ang halimbawa ng ngalan ng lugar. Para sa hindi tiyak, parke. At ang tiyak na pangalan ng parke ay Luneta Park. Pangalawa, palengke. Ang palengke ay hindi tiyak na pangalan. At ang tiyak na pangalan naman para sa salitang palengke ay Antipolo Market. Sunod naman, hayop. Ang halimbawa ngalan ng hayop sa hindi tiyak ay aso. At ang tiyak na pangalan sa salitang aso ay Dalmatian. Pangalawa, agila. At ang tiyak na pangalan para sa salitang agila ay Philippine Eagle. Ano naman ang ngalan ng pangyayari para sa hindi tiyak o pambalana ay kaarawan. At ang tiyak o pantangi ng salitang kaarawan ay Joy's birthday. Isa pang halimbawa, pista para sa hindi tiyak o pambalana. At ang tiyak naman o pantangi sa salitang pista ay Sumaka Festival. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, isulat ang pangalan ng larawan. Ito ba ay bola, lobo, o paso? Ano ang nasa larawan? Ito ba ay puno, prutas, o dahon? Para sa pangatlo, ito ba ay aso, pusa, o baka? Ikaapat, ito ba ay bola, lobo, o paso? Sa ikalimang larawan, ano ito? Ito ba ay ubas, santol, o saging? Para naman sa gawaing ikalawa, ikahon ang pang-uri. Para sa unang bilang, ano ang pang-uri? Puting medyas. Alin ang pang-uri? Puti o medyas? Pangalawa, maliit na lapis. Alin dito ang pang-uri? Alin dito ang pang-uri? Dalawang palda. Orasang bilog. Lilang payong. Malinang pa ang iyong kaalaman tungkol sa pangalan at pang-uri, gumuhit o gumupit ng larawan ng mga pangalan na nasa ibaba at sumulat ng parirala upang mailarawan ng mga ito. Ilagay ito sa bond paper. Halimbawa, lilang payong, dalawang palda. Tandaan, ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra. May 5 letrang patinig, 21 letrang katinig, at may 2 malapatinig.